Yahoo! Hello, hello, hello mga masters at mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung saan man kayong napalop ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ni G, the green girly kitty patuti iguana, na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night na po sa mga ready ng matulog. At syempre, ngayon po ay katapusan ng araw ng 2024. Ayun, 2025 na tayo bukas at ako'y babati na po sa inyo ng advance Happy New Year! Ayun, anong balita po sa inyo dyan mga masters and mga ka-G? Paano muna tayo? Pahinga muna tayo sa ating Premier Marathon. At syempre, mag-spend muna kayo ng time sa inyong families para po tayo ay magpaputok at syempre kumain at mag-celebrate ng New Year. Ayan. So, syempre in behalf of the Bay Kulitan family and of course from my own family, the Masterworm family, ako po ay babati sa inyo ng Happy New Year. Ayan. So, syempre patuloy pa rin po tayo sa ating lecture, sa ating the topic for this 2024. So, ating topic ng last time kahapon po ay about ketoacidosis and ketosis. Ito po ay connected po sa diabetes or syempre sa high blood sugar level or hyperglycemia. So, ito po, symptoms of ketoacidosis naman po tayo. Diba? Diabetic ketoacidosis is a potential complication of type 1 diabetes. Ayan. So sa mga merong type 1 diabetes, kung saan po ay hindi sila nagproproduce ng kanilang sariling insulina, ang diabetic ketoacidosis ay isang potential na complication. It can also occur if a person does not administer enough insulin at the right times. So meron dyan sa mga pasyente or may mga tao dyan na nag-administer na po ng insulin sa kanilang katawan, pero hindi po nila ginagawa 'yan sa tamang oras at hindi po nila fina-follow po ang dapat po nilang gawin. Kaya po ito ay pwedeng magsanhi na magkaroon ka ng ketoacidosis. Okay? Not eating enough food can also sometimes trigger diabetic ketoacidosis. So sa mga meron na pong diabetes diyan or meron na pong mga problema sa kanilang sugar level at hindi pa po sila kumakain ng wastong or enough food. Iba yung nagda-diet pa pero alam naman nila meron na po silang iniindang na sakit. Ayun. So, the symptoms of diabetic ketoacidosis includes the following. Ano po ang inyong mararamdaman pag meron pa kayong ketoacidosis? Number one is, of course, meron pa kayong high blood glucose levels. O syempre, ang tinatawag nating hyperglycemia. So mataas po ang sugar level sa iyong dugo. And then rising levels of ketones in the urine. So fats po yung ketones, di ba? So mataas po ang levels ng fats or ketones in the urine. Okay, and then number 3 is thirst and frequent urination. Ayan po ay pwede lagi ka pong nauuhaw at parang ihing-ihi ka pa. Maraming beses ka pang umihi sa isang araw. Okay, exhaustion, pagod na pagod. And of course, dry or flushed skin. Okay, so as ketoacidosis progresses, symptoms can include nausea and vomiting, stomach pain, trouble breathing, a fruity odor in the breath, confusion and disability, and difficulty paying attention, and loss of consciousness. Yun, di ba? So, sa mga taong merong mga ketosis, okay, so, may mga nagli-lead po ito ng bad breath and weight loss at merong headaches, thirst, stomach complaints sa ibang mga tao. Although inducing ketosis is generally safe, yung ketogenic diet pong ginakain po nila, it can lead to nutritional imbalances in some people
as a result or result in them not getting enough calories. Malnutrition can cause, ayun, di ba? Meron po kasi ginagamit po nila na diet is ketogenic diet. So, pwede pa rin kasi hindi sila kumakain ng carbohydrates. So, meron ding mga cases na mag-lead pa rin po sa malnutrition. So, ang malnutrition can include fatigue, weakness, poor concentration or memory problems, changes in mood, anemia, feeling cold, and getting ill more frequently. So, pag merong malnutrition po, dahil po ay hindi ka po kumakain ng wastong pagkain, dahil po ay may fina-follow po silang certain diets, minsan po ay nagfa-follow lang po sila ng ketogenic diet, wala pong carbohydrates, ay kulang yung calories, ganun. So, pwede sila magkaroon ng fatigue. Ay, pagod na pagod talaga, parang walang energy. Weakness, yun po, yung kanilang mga muscles po, ang kanilang wala po silang strength. Pero parang parang mababa yung kanilang strength. Or wala po silang lakas sa kanilang mga extremities. Poor concentration or memory problems. Hindi sila makapag-concentrate at masyadong malimutin po sila. And then changes in mood. So, kung minsan po ay masiyahin at bigla silang maging sad, maging moody. Maraming changes in mood po. Konting init lang, change ng weather or temperature, or konting palit lang po ng or medyo naging maingay lang ng konti. Ayun, iba na yung mood po nila. Anemia, siyempre mababa yung kanilang hemoglobin o yung kanilang red blood cells. So, hindi po sila healthy ang kanilang red blood cells, mga masters. Feeling cold, yun, parang nalalamigan po sila. Konting lang, kahit na mainit ay nagda-jacket, o di ba? Merong mga ganyan. And getting ill more frequently. So, ibig sabihin po ay palagi po sila nagkakasakit. Mabilis po sila magkasakit. So, kailangan po tayo pumunta ng mga doktor na pag mga ganyan. Kailan ba or when to see a doctor? A doctor can use blood or urine tests to determine whether a person is in ketosis or ketoacidosis. So, may urine or blood test po. Dalawa po yung tests na pwedeng gamitin ng mga doktor para po malaman kung may ketosis or may ketoacidosis. These tests measures the levels of ketones, glucose, and acidity in the body. So, malalaman po kung may ketones or may asukal or glucose or anong acidity level ng iyong katawan. Siyempre, acidity natin is either yung normal po natin is 7.35 to 7.45 pH. Pag mababa po yan, from 0 to 7.34, acidic po yan. From 7.46 up to 14, and that is what you call alkaline. Okay? Nutritional ketoacidosis is not a medical condition. Hindi po siya medical condition ng nutritional ketosis and does not require diagnosis. Hindi po kailangan yan ma-diagnose. However, ketoacidosis is a life-threatening condition. Life-threatening po siya. Pwede ka mamamatay ng sakit na yan, ng ketoacidosis. So, and anyone with symptoms should seek immediate medical attention. Ayan po sa mga na discuss po natin last time. Ayan, marami tayong na-discuss at ito na po yung last sa ating topic kasi mag-New Year na tayo. Iba naman topic natin next week at bukas. Okay? So, doctors often provide urine test strips. May mga strips po sila para sa ihi to people with type 1 diabetes to allow them to check their ketone levels. So, the mga treatments for ketoacidosis, diabetic ketoacidosis is a medical emergency. Medical emergency po to, mga masters, mga kajiwag po itong gawing joke. Kasi pag meron kang ketoacidosis, ayun po, ay pwedeng life-threatening po ito. But it is very highly treatable. Pwede po siyang matreat. Doctors usually treat people with diabetic ketoacidosis in the hospital or emergency room. Sa ER lang po or sa hospital mismo. Treatment typically involves insulin therapy together with fluid and electrolyte replacement. So IV lang po, dextrose or electrolyte replacements po.
Most people with diabetic ketoacidosis will need to stay at the hospital for monitoring. So minomonitor po sila sa hospital. As blood ketone levels return to normal, pag naging normal na po ang blood ketones, the doctor may recommend additional testing to determine whether a person has other risk factors for ketoacidosis. Okay, so marami pa yung gagawing mga test po dyan. Okay, so ayun po, prevention na po tayo. Kailangan po natin i-monitor yung ating blood glucose levels regularly. At papaalam natin sa mga doktor kung ano yung results. Testing the urine for ketones if blood glucose levels are above 240 milligrams per deciliter. Ayan po, basta more than 240 po yung iyong blood sugar, kailangan po talagang magpa-test. Avoiding exercise if ketones are present in the urine. Pag may ketones po yung urine niyo po, huwag kayong mag-exercise kasi mas lalong dadami pa yung ketones niyo kasi sa fats po yan, yung ketones. Okay? Taking insulin according to the doctor's treatment plan. Kailangan mag-take talaga ng insulin kasi para ma-manage talaga yan. Eating a healthful diet and a balanced diet and avoiding skipping meals. Huwag kayong mag-skip ng inyong mga meals. Alright, mga masters at mga ka-G, maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pagsama sa ating 2024. At welcome na natin ang 2025. Bukas po, bagong taon na po tayo at bagong buhay. Maraming salamat at kita-kits ulit tayo sa susunod nating mga activities, lalo na po sa ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Ako po ay napaos dahil po ako'y kumanta nung Sunday. Ayun. Alright. Again, this is your one and only Master Worm, G, the green girly cutie patootie iguana. God is great. Yahoo!